Hello people! Dahil sa daming Spanish bread na dumaan sa aking wall nung nakaraang linggo pa to until now, nag-crave tayo kaya gawa tayo. Itong trending na Spanish bread ay ito yung mabasa-basang Spanish bread. Wala pa rin akong binago dito sa ating Spanish bread na dough. Ito pa rin yung ating multi-purpose dough. Pero instead gumamit ako ng isang itlog na malaki, gumamit ako ng 1/4 cup na yogurt. Personally, mas gusto ko na yung yogurt instead of egg pagkagagawa ng bread. Napansin ko lang kasi pagka yogurt yung ginagamit ko, yung lambot na naibibigay doon sa tinapay, as in perfect. I mean, malambot naman yung recipe na lagi natin ginagawa. Pero, itry nyo guys, instead of itlog, yung ilalagay nyo doon ay room temperature 1/4 cup ng yogurt. It's either low fat or full fat yung ginagamit ko. Pagka may yogurt yung aking dough, sure talaga ako dyan na maganda talaga yung kanyang outcome. Gumamit ako dyan ng 1/4 cup or half stick ng unsalted butter. Nakalimutan ko yung salt dyan, pero dapat mag-add kayo ng 1 teaspoon ng salt. And pwede kayong gumamit ng margarine sa mga bakery talaga, kaya yellow yung kanilang Spanish bread na dough ay margarine yung gamit nila. Masyado makulay yung margarine, di ba? Kaya yellow. Pero pwede kayong mag-add ng food coloring dyan kung gusto nyo ng yellow na Spanish bread. O di ba, manual na pagkamasa to kasi nga kampante ako dahil yogurt ang gamit natin. Sa pagmasa naman ito, 10 to 15 minutes until malambot na talaga or smooth na ang dough. Pero kung napapagod kayo sa dapat tuloy-tuloy kasi yung pagmasa ay hindi pwedeng hintuan. So pagka napapagod kayo, pwede niyo naman gamitin itong method na to. Ang tawag dito ay slap and fold method. Talaga namang last week ko pa talaga tong cravings, tong Spanish bread dahil sa ang dami kong nakikita or dumadaan sa wall ko. Palapit na din ang winter dito kaya mahirapan na tayong magawa ng tinapay, mahirapan na tayong magpapaalsa. Kaya ngayon pa lang gawa tayo ng tinapay. Pagka matagal na siyang mapunit at smooth na yung dough or makinis na, pwede na yan paalsahin ng 1 hour. So, ilagay natin yan sa bowl. Nilagyan ko ng konting oil yung bowl para hindi siya mag-dry at hindi madikit. So, kabira natin yan ng cling film para hindi din siya mag-dry yung dough. Yung recipe ng ating filling, binago ko today kasi gusto natin yung mabasa-basang Spanish bread. Gusto nga natin ma-achieve yung mga trending ngayon. Gumamit kayo ng margarine kung meron kasi dapat margarine yung ilalagay dito doon sa mabasa-basang Spanish bread. So, ang ginamit ko ay butter dahil wala tayong margarine. Naglagay ako dyan ng half cup ng unsalted room temperature na butter or 1 stick ng butter and half cup ng sugar. Gumamit ako dyan ng 1 stick ng room temperature butter, half cup ng sugar, 3 tablespoon ng powdered milk, 3 tablespoon ng all-purpose flour, pwedeng breadcrumbs. And then, naglagay tayo ng mga 1 teaspoon din ng vanilla essence. And optional na yung food color dyan, wag yun na akong gayahin. Basta kailangan natin dyan yung medyo gooey na pagka-feeling. O diba, nakita nyo naman yung dough. Dyan pa lang nakikita ko na talaga ang outcome ng tinapay ay malambot. So, naghiwala ako dyan according sa gusto kong size. So, gusto ko ngayon ay maliliit na Spanish bread. After na-divide yung ating mga dough ay flatten natin pahaba para malagyan natin yan ng palaman. And yung palaman dyan, kung gusto nyo ng mas marami pang lumabas or mabasa pa talaga yung ating Spanish bread, damihan nyo pa yung palaman. Then, i-roll natin yan ng paganyan para mag-form na siya na Spanish bread. And i-coat natin yan ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na ginamit ko dyan is yun yung mga toasted bread dito na mga lumang mga sliced bread, yung mga pinagtatabas ko sa ating mga sliced bread dito para sa baon. Yun yung mga pinapa-air dry ko tapos nilagay ko sa food processor. Gumawa din ako dyan ng 2 tinapay na walang palaman para naman yun sa baon kinabukasan ng mga bata. Para meron akong magamit para bago naman yung kanilang tinapay, hindi na lang laging sliced bread. So, itong 2 to, ito yung para sa baon ng mga bata. Plain lang yan. So, naglagay lang ako dyan ng milk. Nagbrush lang ako ng milk sa top para shiny and maganda yung kulay. And then, naglagay tayo dyan ng sesame seeds. Pwede namang walang sesame seeds.
And pwede nyo rin yung palaman ng cheese or Nutella kung gusto nyo. Pero ako kasi bukas, may mga leftover tayo na chicken from our spaghetti sa lunch today. Kaya yun yung ilagay natin dyan bukas. Pinaalsa ko ulit yan ng mga 1 hour. Pero 40 minutes lang yan pinaalsa ko dahil mainit dito sa kusina. And nagpreheat ako ng oven ng at least 10 minutes. Binake ko yan ng 325 Fahrenheit ng 20 to 25 minutes. And ganito na yung itsura niya. And pati yung plain na tinapay, sobrang lambot niyan. Masarap din yan isaw-saw sa kape pagka mga ganyang tinapay. Pero gagawin natin yan pang baon ng mga alaga. Anyway, yung mga amo ko hindi mahilig sa mga ganitong tinapay. Kaya kami lang ni Belle. Yung mga matamis sa tinapay gaya sa atin. Hindi yan sila mahilig ng mga ganito. Para kasi sa kanila, yung mga sweets, dessert na yun sa kanila. Sa atin, merienda. Marami pa akong natirang feeling ng ating Spanish bread dahil tinipid ko siya. Pero huwag niyo akong gayahin. Iubos nyo na yun. Tansyahin nyo na lang. Medyo damihan nyo ng konti pa yung ating palaman. Para mas marami talaga yung lumabas. So, yun talaga yung gusto nating ma-achieve dapat. Yung outcome ng ating Spanish bread ngayon, so malambot, so sarap, so perfect. And bukas ito yung ating almusal. Masarap yan sa kape. And yung baon naman ng mga bata bukas is yung mga binake ko na dalawa ito. Lalagyan ko lang yan ng mga palaman. And that's it for today. Thank you so much for watching. Ang recipe ay lalagay ko lang sa screen.